Kamusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang administrasyon na nasa kalagitnaan na ng termino, ang pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano na nga ba ang mga nagiging tatak ng kanyang liderato? Yan ang ating hihimayin. Pero bago yan, isipin muna natin, ano ba talaga ang sukatan ng isang presidential legacy? Paano ba natin maaalala ang isang pangulo pagkatapos ng kanyang termino? At para kay Marcos Jr., ang kwento ay tila may dalawang panig na nagbabanggaan. Sa isang banda, mayroon siyang isang matapang at bagong vision para sa bansa. Pero sa kabilang banda, may isang dambuhalang eskandalo na pwedeng sumira sa lahat ng ito. So ito na nga, nasa sangandaan taga ang legasiya niya. Ito na yung punto na tinitingnan natin kung ano ba ang mas mangingibabaw, yung mga malalaking plano ba o yung mga matinding pagsubok. Okay, simulan natin sa vision. Ano ba yung pangarap? Unahin natin yung mga ambisyosong plano na inilatag ng administrasyon sa simula pa lang. At siguro, yung pinakakapansin-pansin na pagbabago talaga ay yung tinatawag na Great Pivot sa foreign policy. Ibang-iba to sa nakita natin sa ilalim ng dating Pangulo. Kitang-kita naman dito yung pagkakaiba, di ba? Kung dati sa ilalim ng nakaraang administrasyon, medyo dikit tayo sa China. Ngayon, sa pamumuno ni Marcos Jr., malinaw ang pagbaling-pabalik sa ating long-time ally, ang Estados Unidos. At hindi lang yan salita ha, may mga konkretong aksyon. Pinalawak ang mga EDC sites, ibig sabihin, mas maraming lugar sa Pilipinas kung saan pwedeng mag-operate ang US forces. Naglunsad din ng Transparency Initiative, kung saan hayagang ipinapakita ang mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Tapos, pinalalakas pa ang alyansa natin sa Japan at Australia. Kumbaga, bumubuo ng squad. Okay, so yan yung sa labas ng bansa. Kumusta naman dito sa loob ng Pilipinas? Dito na ngayon papasok yung centerpiece program nila sa ekonomiya, ang Build Better More. At hindi ito biro. Ang halaga, 9 trilyong piso. Grabe! Kasama dyan yung 194 na flagship projects tulad na lang ng inaabangan Metro Manila Subway. Ang laki ng pangarap, di ba? Pero alam nyo naman, pag malaki ang pangarap, madalas malaki rin ang mga hamon. At dito na nagsimulang magkaroon ng problema. Yung magandang vision, biglang sinalubong ng mga seryosong pagsubok. Tingnan nyo to. Oo, galing tayo sa malakas na pagbangon mula sa pandemic noong 2022. Nasa 7.6% yung growth. Pero pagdating ng 2025, biglang bumagsak sa 4.4%. Yan na raw yung pinakamababa sa loob ng 14 na taon. So may problema sa ekonomiya. At hindi lang ekonomiya ang problema. Sa politika, wasak na yung unit team nila ni Vice President Sara Duterte. Sa araw-araw na buhay naman, ramdam na ramdam yung taas ng presyo ng bigas at sibuyas. Tapos, may kontrobersya pa sa branding na Bagong Pilipinas. Sunod-sunod, di ba? At heto kung bakit naging issue yung Bagong Pilipinas. Kasi para sa marami, parang echo lang yan ng bagong lipunan ng tatay niya. Medyo marami pa ang nakakatanda, kaya naging sensitibo yung issue. So, may problema na sa ekonomiya, may problema sa politika. Akala mo yun na yun. Hindi pa. Dahil lahat ng yan parang naging pampasabog lang para sa isang mas malaking bomba. Isang 100 bilyong pesong eskandalo. At ang tawag dito ng mga kritiko? Budgetary heist. Ano to? Ang aligasyon, sistematikong pagnanakaw ng pera mula sa national budget para ilipat sa mga infrastructure projects. Grabe yung term, no? Heist talaga. Okay, pag-usapan natin yung mga numero. Unang pasabog, 60 billion piso. Galing daw yan sa pondo ng PhilHealth. Yung pera para sa kalusugan nating lahat, inilipat para sa mga flood control projects daw. Teka, anong koneksyon? At hindi pa natapos dyan. Sumunod, 107 billion peso naman daw ang kinuha. Saan galing? Sa PDIC, yung nag-i-insure ng mga bank deposits natin. So pera para sa kalusugan at pera para sa ipon, parehong napunta raw sa flood control. So saan napunta lahat yan? Sa DPW daw. Tingnan nyo naman yung budget nila. Mula 300 bilyon noong 2023, biglang tumalon sa 500 bilyon noong 2024. Sabi ng mga kritiko, suspiciously bloated daw. Masyadong malaki, masyadong biglaan. At dito na pumasok si Zaldico, isang dating kongresista na naging whistleblower. Ayon sa kanya, may sistema raw itong lahat at inilatag niya yung di umano'y 3 hakbang ng scheme. At ito na siguro yung pinakamatinding sinabi niya, yung talagang kumalat. Sabi niya,
personal daw siyang nagde-deliver ng mga maleta ng cash. Isipin nyo, 56 billion peso raw ang kabuuang dumaan sa kanya papunta sa Pangulo. Napakabigat ng akusasyon na yan. At lumawak pa yung mga aligasyon. Idinawit pa daw yung First Lady sa agricultural smuggling. Pero may isang malaking pero dito. Hanggang ngayon, hindi pa tumetestigo si Zaldico sa Senado. At kinu-question din ng marami kung bakit nila hindi siya mahanap ng gobyerno. So balik tayo sa simula. Dahil sa lahat ng ito, napupunta tayo sa isang napakalaking tanong. Paano na ngayon ang legasiya ng administrasyong ito? Yung magandang pangako ng Build Better More, ngayon parang nababalutan na siya ng madilim na anino ng budgetary heist. Hindi mo na mapag-uusapan yung isa nang hindi nababanggit yung isa pa. Kaya iiwan namin kayo sa tanong na ito. Sa huli, ano ang mas matatandaan sa legasya ni Marcos Jr.? Yung mga tulay at kalsadang kanyang itinayo o yung pera na di umano'y kinuha? Yan ang tanong na bilyon-bilyong piso ang halaga, di ba?